Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nito baka, okay? Diba? Wow. O kini man ang lipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanana. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kahapi. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio Cebu ug sa Tibok Kapupudang Pilipinon, alas 8:02. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Higalaan maayong adlaw. Welcome sa atong tulumanon Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Adlaw karon nga Miyerkules, Mayo 27, tuig 2026. Holiday o pista opisyal karong adlaw. Gumikan kay atong gisaulog ang Eid al-Adha or Feast of Sacrifice sa atong mga brother Muslims. Ilabihan daghanas mga Muslim dinhi sa ato sa Pilipinas ug atong girespetahan ang ilahang pagtuo kining tinuohang Islam usa ang tibuok nga nasod Pilipinon. Miyukbo usab nining adlaw isip Feast of the Sacrifice sa atong kaigsuonang mga Muslim. Muna nga holiday karon. O karong adlaw apan kining media kining atong trabaho wa man ni holiday. Muhunong malagtabi ang mga kuan, muhunong malagtingog ang mga media outlets, radio stations, TV stations, ug ang social media. Ingon man muhunong lag-publish ang mga newspaper kon si Manasanta ilabi na ni ang mga adlaw nga Huwebes ug Biyernes Santo. Kapan karon nga ni ana ang social media mga higala uso na kaayo.
dili na gani muhunong bisan pag Huwebes ug Biyernes Santo na mga posting sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok o bisag asang media platform sa social media. Talking about social media o kining internet mga higala, daghan kay mga kaayuhan ning internet, no? Napaymusla na to, makapahibaw na ta sa atong mga mahal sa kinabuhi nga ato as lagyo, ato mga higala, magibaw-anay na ta. Pananglitan doon ako'y amigo nga ato sa Canada. May mo na kong i-video call. O sana sa mga positive nga mga aspeto sa social media o sa information technology mga higala, no? Kining internet. Apan kining internet, doon na po iyang mga downside. Doon na say mga disadvantages gipahimudsan sa ni sa mga tao nga gusto sad nga mangilad o manikas. For example, ang balita nagkanayon, ang Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACU 7 nagpasidaan sa publiko nga nagkadaghan na ron ang mangilad pinagi niya ng mga fake booking sa mga hotel. Kusog manggod ang industriya sa turismo mga higala, so doon ay mga turista nga mga foreigner, no? Mga AFAM. Niya doon na sa mga local tourist kanang taga Davao, taga Manila, nga mga din sa Sugbo Pananglitan or kita din sa Sugbo mga do sa El Nido Palawan. Mo nay gitawag nga local tourist. Pero kaning mga foreigners, mo ni sila ang mga foreign tourists. Kay kusog man ang industriya sa turismo din sa Pilipinas nining panahon na. Daghan ang inabuhi sa tourism industry. Unya uban ni ana kanang mga hotel. Kanang mga negosyo nga diin adto ma-accommodated adto papuya ang mga turista nga mo istar barog usa ka semana o usa ka buwan o pipila ba ka adlaw. Mag-book na sila daan sa hotel nga tua dito sa lugar din nagplano sila nga buduaw isip mga turista. Unya nakauna-huna sad ang mga maldito nga kani ilaron taning mga turista. Unsa may paagi sa ilad? Gani uso na karon matod pa sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 sa kapulisan. Ang pagpangilad ipaagi sa kunuhay pagkuha og Facebook page ngaan sa hotel. Apan pribadong individual to siya. Mahimo man na, no? Mahimo man ganing mahak ang mga Facebook accounts. So magpatuo to sila nga hotel. Unya mo offer sila sa prospective nga mga turista nga barato ra ni nga mong hotel dire. Pagpa-reserve lang kay daghan ra barong mga tao. Daghan ra ba ang expected nga mga re? Di pipilangan na hibilin, i-reserve na lang re. Nya labing maayo, muhatag mong advance payment. Sa iyo naman lang pagpadag advance payment. GCash, PayPal, Paymaya, ug bisag unsa. Western Union, daghang kaayong paagi nga makapadana tag kwarta ron pinaagi gihapon sa internet or online. Ang mga mailad mga higala kay nagdali-dali nga kini nindot ni makabarato ta nya makareserba na ta nag-abot na to dito ready na ang atong hotel. Only to find out nga dili dito tinuod nga hotel ang ilang napadadaan sa kwarta. So pagmatngon gyud mo both ang mga turista hinauton ta nga makabantay mo nga uso ni karon dinhi sa Pilipinas. Booking scam. RACU 7 said scammers pose as legitimate hotels and resorts to trick victims into sending reservation fees or full payment para sa fake nga mga booking. Di man kakaila og fake kay magpatuo man sad ni sila nga hotel. No? Nga hotel management sila unya
Naasa dito ang picture, hulagway sa hotel, na ditong hulagway sa mga kwarto, mahimo man na. Sa'yo naman lang kain arong i-fake diya sa social media. Authorities urge the public to transact only through official and verified pages or websites and to carefully check contact details, reviews, and other information before paying. Kanang review, importante kay na. Kakita mo mga comments sa ubos, na ay mga review dito nga, yes, yes, nakapuyo ko diha, naka-star ko ana nga hotel, nindot kayo sila, friendly kayo ang ilang mga hotel staff, nya limpyo pa kayo, bugnaw kayo ilang aircon. Kung ingon na ang mga reviews nga inyong mabasa ka na. Pero gwa gani reviews, pareha bitaw aning mga troll, pangilad man na. Kunuhay authentic sila nga mga account holders, no? Apan way klarong picture, usare picture, unya friends, dili kabot og 15. Naka na magduda na ka nga, murag fake account man eh. Kung fake account gani, posibleng mailad ka. Mailad ka sa fake booking kung pananglitan mga turista ari mag-reserve sa mga hotel. Mailad sa kas mga komentaryo kung pananglitan. Ngilngig kay mo komentaryo pero locked ang iyang Facebook account. Di pareha ning among account ni Kinon Sinisa nga public ayo. Kanang mag-lock sa iyang Facebook account, mga tarungan na sila nga for privacy purposes. Pero doon na say mag-lock sa ilang account aron dili nimo masusi kung kinsa ning tawhana nga nag-post. Kinsa ning na nag-iya sa mao nga Facebook account. So, angay magbantay ang tanan ining higayon na kay sama sa ako nang giingon ka gani ha. Dunay daghang kaayuhan sa advent sa internet. Kining makapahimos na ta sa World Wide Web. Murag ni gamay ang kalibutan, dali na lang kaitang maka-communicate. Pero sa laing bahin, gigamit sad ni sa mga mangingilad. Gigamit sad ni sa mga kriminal aron sila makakorta ug makailad sa mga trusting ug mga nikumpiyansa nga mga netizens. 15 minutos na, pasado alas 8. Atong isgutan rong taod-taod ang kaaligre sa sesyon sa Senado kagahapon ug unsay mga developments, unsay mga prospects, apan sa dili pa mga pahinumdum na. Newsline. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o
ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Puffy, sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto Puffy, 100% natural. May gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Newsline. Alas 8:20 na mga igala din sa atong panag-uban sa Tulumanon Newsline.
Ining adlaw nga Miyerkules, Mayo 27, 2026. Holiday lagi akong balikon, manang mingaw kayo, nitanaw ko dito kajot. Sa so, commercial ta, nitanaw ko sa gawas sa mga karsada nga naglibot nining atong studio sa Bantay Radio Cebu. Dili kayo daghan ang mga sakyanan, nakuha-kuhaan gini ni atong mga sakyanan nga gigamit unta sa mga nanrabaho. Kay dili man runting trabaho, holiday man lagi. Bago ba ito ni Bia si Konsehal Ramsa, human sa iyahang balita, o bantay balita ngayon, 7 to 8. Yan nanghid siya namong kinon nga, adto na ko kay akong i-enjoy ang akong bakasyon. Kami skinon sa nitubag lang nga, i-enjoy sa namo ning among dili bakasyon. Kagahapong adlaw mga higala, Martes man, ting sesyon sa Kongreso ug Senado. Apanwa kayo yung mga fireworks sa ubos nga Bible Lauranan. Ang aligre kayo diri sa Senado. Aligre o niya makapag-uulsad, no? Ningon ko aligre kay doon na may mga light moments katong gibalita ni Konsehal Ramsa ganiha. Nga atong ambungang konsehal sa barangay. Kauban na to din ibalita niya nga atol sa light moment kagahapon sa sesyon sa Senado ni diskurso magudto si Kuan bisan og hilomon ni diskurso gyud si Senador Lito Lapid tungod kay diha may balita sa sayupa nga nag-ingon nga kini si Lito Lapid nibalhin na ni dito sa mayorya og mayorya makalibong gong yung tang mayoriya, minoriya, kay mudaghan ang sakop aring pikas nga grupo, niya mugamay na lang. So, ato lang i-identify pinaagi sa mga sakop. Ang mayoriya karon kining grupo ni Alan Peter Cayetano. Kanya diri man tani sa grupo ni kanhi Senate President Tito Soto, si Lito Lapid, nagibalita nga, wala, nibalhin na siya. Dito, tuwa na sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Munang gikurhian ni Senador Lito Lapid kagahapon atol sa usa ka bahin sa ilang sesyon. Ningon siya nga dili na tinuod ang mga balita. Wa ko mubalhin, nagpabilin ko diri sa minority. Buti pa sabot kining grupo nilang Tito Soto. Nagpabilin siya sa minority. O niya nitubag si Presiding Officer, Senate President Alan Peter Cayetano nga bisan og lain-lain ta og grupo na akadiha na amidiri pero sa gihapon supremo kanamo supremo may tawag ini niya sa salida o sa pelikula kay usa man ni kay ay nila nga action star sa Pilipinas si Senador Lito Lapid. So mao to no, light moments kumidyahay why ingong initay nga lalis nisagbat sad si Senator Pia Cayetano. Sulti sad siya dito sa microphone, ningon siya nga bisan og karon dili na takauban kay kini si Pia Cayetano diha man po ni sa grupong Tito Soto kaniadto. Not until nga gi-install na ang iyahang igsuon nga si Alan Peter Cayetano as Senate President. Usama ni siya ni balhin Pia Cayetano, Loren Legarda ug ang duha ka mga Villar. Sila si Camille ug si Mark Villar. Mauna nga na 13 na ang kaning siyam unta nga grupo lang nilang Alan Peter Cayetano. Yun na diya po si Bato. Nikalit sagtunga si Bato after 6 months of absence, motong na 13 og nailog sa maong grupo ang Senate presidency ug ang uban pang mga komitiba. Kunya na minoriya na, na minority na ang grupo ni Tito Soto. Nitingog sa Pia Cayetano, ningon siya nga, bisag managlahi may si Lito Lapid, Senator Lapid o Kuan, kanang grupo na karon. Dugay na kuno kay silang nagkauban gyud 2004 pa. Mga senador sila, nya kauban wa gid sila magkabuag-buag og grupo. Karon nagkabuag-buag sila, pero iya lang gipaybaw nga bisan pa man ni ana mga igala, wa gyud kuno muhunong si Senador Lito Lapid og padaan niya og Maha Blanca ug Suman.
Dinhi sa ato pa budbud. Kada buwan yung kuno magpadani si Lito Lapid ni Senator Pia Cayetano og Maha Blanca og budbud. Ni balik og barog. Ni sulti ni duol sa microphone si Lito Lapid og niingon nga kana nahitabo na nga padaan ako pirmi og Maha Blanca og suman dahil mahal kita. Deporti pangatawa nila imbes heated debate ang mahitabo sa Senado, katawanay hasta ang mga tao sa gallery katong mga nananaw ba dili mga senador, mga staff nila ug uban pa nga mga tao dito. Lighter moment to. But eventually sa sige ng panaglali, siging pag seryoso na nilang discuss sa mga matters nga kinahanglan nilang i-discuss, nisangpot ni sa pag-walk out sa minorya. Grupo nilang Tito Soto o mga kauban. 11 ni sila tanan. Tito Soto, Lito Lapid, apil pa si Ping Lacson, ang magsuon nga mga tulfo, si Rafi o si Erwin, Riza Ontiveros, kanang grupo ha, nag-walk out sila. Nganong ni walk out ang 11 ka mga senador, dunay daghang nakadaig, daghan sa nang misaway. Nganong nibiya sila gikan sa sesyon nga wa pa man unta gisuspend, wa pa man gi-adjourn. Doon na sila joint statement. Ug ako ning paambitan ninyo mga higala. Kining tanang mga senador, si Kiko Pangilinan, sila si Rafi Tulfo, puro ni sila dunay ilang Facebook page. Di ako sa Facebook page ni Rafi Tulfo. Parihara manig unod kay joint statement man nilang 11 nga ni walk out. Joint statement on the Senate minority walkout. We strongly condemn what appears to be an attempt to rush a major change in the Senate rules, especially when several members of the minority still wanted to speak and raise serious questions on the floor. Ang ilag yung gituki mga higala, mao ni ang unang paragraph sa ilang joint statement. Pero ang ilag yung gilalisan o gikabangian nga niresulta sa walkout, mautong motion nga usbon ang mga lagda sa Senado, kay wa pa manirong lagda, usbon nila, mahimo nang makabutar, mahimo nang makaparticipate kadtong mga wa mo to nga physically ba? Sa ato pa, bisag 2 hours silang balay or hain ra silang dapita, mahimo kay social media naman kanang may online, mahimo man mag-Zoom or unsa ng mga applications nga magamit aron maka-appeal kag meeting sama ra sa sesyon sa Senado. And I believe maupod ni ang ilang gamiton bisan pa ug manglingkod na sila isip mga senator judges during the impeachment trial. So importante kayo ni ang issue may tungod sa Senate rule on participation of deliberations. Miingon ang unang paragraph sa statement nila, joint statement sa mga ni-walk out. Kusgano namong gisaway, kining among napanid-an nga murag dinalian nga pag-usab sa mga lagda sa Senado, labi pa nga doon kami sa minorya, daghan pa mig pangutana kung nganong usbon. Ang ayan ba o dili nga usbon ang maong mga lagda? Bakit kailangang madaliin? Nganong kinahanglan man kunong paspasan? Bakit kailangang pigilan ang mga gustong magsalita? Bakit kailangang i-divide ang House kung marami pang senador ang nagtatanong tungkol sa proseso? Ngano man kunong dalion man nga musulti pa man sila, mangutana pa sila, further discussion pa, pero murag i-shortcut nila sa grupo nilang Alan Peter Cayetano. Ug kung dunay mo object, mukalit lang sila ingon nga, sige, butasyon ta. Nagsalig sila, nga inig butasyon, 12 man sila, 11 raman ring di aspikas,
mapildi gyud. Newsline. Makarid out gyud ang kausaban nga ilang gusto. Pag walk out sa 11 ka mga sakop sa minoriya mga higala ang nahitabo mao na wagtanga nagkorom. Wa na'y korom, so dili na mahimo ang further deliberation. Unsaon man pagkorom kun 12 lang. Kinahanglag at least 13 sila para doon ay korom. Pabaliko nila Senador Bato nga perti namang tago. Nagtago na magmaayo Senador Bato kay dakpo naman gid siya wa man siya kakuhag temporary restraining order sa Supreme Court. 12 sila. Sila gihapoy mayoriya apan kung sila rang 12 wa sila'y korom. So murag maotoy last resort sa 11 ka mga sakop sa minoriya nga ni walk out sila. Minamadali ba ang rule change na ito dahil gusto nilang makaboto si Senador Bato bisan og remote lang? Mag-zoom lang tingali Senador Bato, dili ba na matrace og hain siya gikan nag-zoom at madakpan na noon siya? Kung nagawas niya na mga higala, doon na pa'y mga hugon-hugon o balita nga nining mosunod nga pipila ka adlaw dakpuno na pod si Senador Jinggoy Estrada. Ang source ni ini mao ang ombudsman kung dakpon si Senador Jinggoy unya si Senador Bato dili makaapil ang 12 mahimo na lang 11 tabla na, no? Tabla na sila. Og kung kasuhan pagyod si Joel Villanueva, napo na lang sila. Mas daghan na ang 11 nga karon mo ay minority. Mao na nga makasabot sa ko sa side nilang Alan Peter Cayetano. 12 man sila karon. Gusto nila nga bisan pag si Senador Bato nagtago-tago. Dakponon si Jinggoy Estrada, gumikan kay gilambigit siya sa flood control scandal. Naay mga matud pa mga ebidensya o naay mga direct testimony nga naglambigit niya. Unya kay dako man ning kasuha, non-bailable man, sumapriso. Kung mausab ang Senate rules bisag tuwa sa prisuhan, makahimo siya pag appeal sa deliberasyon. Mao na'y gustong babagan nining 11 nga naa sa minoriya, grupo nilang Tito Soto. Nga ugwa na gani din dili gani physically, wa gani makita diri Senado, way linawas nga pagtambong din dili gina natutugutan. Pero sige, ato unang i-discuss, ayaw ninyong i-shortcut nga ditso mong divide the house. Usbon ba o dili ang Senate rule? Mo na nahitabo mga igala. So, kuang ka ini, no? Kanang interesting ka ini. Nga maong mga developments sa Senado na ay mga komedyahay, na ay light moments, na ay mga admission nga si Lito Lapid magpadani Pia Cayetano og Mahablangka og Suman kada buwan. Negi tubag sang Lito Lapid nga gibuhat ko na dahil mahal kita. So, light moments, pero dili na to light moment ang pag-walk out sa minority. Serious matter na to. Depensa sa tong ilang nga dili basta-basta nga mausab ang Senate rule, abi kay 12 ang sakop sa grupo nga gustong usab ug sila 11 ra. O nang lupig sila inig botasyon, lupig sila usa ka boto. Apan inig walk out sa nila, di naman sad makapadayon ang 12 kay kinahanglan mag at least 13 ang dunay quorum. Sumuna ang nahitabo sa sesyon sa Senado kagabi. Kapadayon ta sa atong tulumanon human ining mga pahinomdom. Newsline. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing.
Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatok sa high blood pressure o muhaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo bisan kung kita dili moadto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas.
Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maong matang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Newsline. Newsline. Disisyete minutos na lang kay galaan sa dili pa ang alas 9. Yan nata sa katapusang bahin sa atong tulumanon mga higala. Padayon nun taning paghisgot sa Senado. Doon ay mga observers na nagingon nga kanang sitwasyon ron diha sa Senado perti ng paita ug makauuwaw. Unang higayon pa ni sa kasaysayan sa Pilipinas nga ang atong Senado na ingon ini. Supposedly, kining Senado, August Chamber, gini ka ng taas gidunta kayo atong pagtanaw ni ining Senado. Kay gani, naaman diha kuha o anha diha kasagaran manukad ang mahimong presidente. Pananglitan kini si BBM. Senador man ni siya kaniadto. Unya dilansar siya, pagka vice presidente, napildi siya ni Leni Robredo. Di protesta, apan pildi gihapon sa protesta, si Leni Robredo gi mananaog. Ugon niya, niadtong 2022, nilansar siya pagka-presidente, kaya nagkasabot man sila og ang mga Duterte nga mag-join forces sila. Magsanib puwersa ang mga Marcos, kadunay political bailiwick dito sa Ilocos, guban pang bahin sa Luzon, ug ang mga Duterte nga dunay political bailiwick sa Davao ug silingan nga mga probinsya sa Mindanao.
Ug tuod man nilampo sila. Nakadaog ni adtong 2022 pagka presidente si BBM ug si VP Sara Duterte nakadaog sad pagka vice president. Pilde si Leni Robredo pagka presidente. Kay natipon man ang duha ka mga gamhanang political camps, Marcos ug Duterte. Apan, wa pa gani matapos ang duha ka tuig sa ilang pagpangatungdanan, nag-away na. Nag-away na ang Marcos ug Duterte camp ug mao na ni karon. Mao na ni karon ang resulta. Ang Senado na to supposedly composed unta ni sa mga halangdon nga mga tao, mga dungganan, mga honorable. Pero sa atong makita sa ilang mga actuation ron, murag dili na honorable, murag ni menos pag-ayo ang kalidad sa Senado nga mo'y upper house, upper chamber sa duha ka mga legislature ubay balawranan na nato. Ang House of Representatives mo'y ubos nga bay balawranan, dunay 318 ka mga sakop, samtang ang upper house 24 lang ni sila. Buti pasabot 24 lang apan susama og epekto sa 318 ka mga parihan nilang magbabalaod sa lower chamber o lower house. Sudungganan gining mga senador. Gitawagan ni sila 24 different republics. Kay perceive ni sila nga doon na sila kaugalingon, independent nga baruganan. Apan karon murag na polarized man sila into duha na lang pod ka baruganan. Barog ba sila pabor sa mga Duterte o barog ba sila pabor sa administrasyon ni BBM? Murag nawagtangan silang independence. O gani, dunay mga political analyst nga nagtanaw nga atong Senado karon mga higala, inutil. Nganong inutil? Ang explanation mao ni. Kadtong gipakita kagabi nga nagsesyon unta sila, 23 sila ka mga senador, 12 ang majority, pinanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Gusto nilang usbon ang Senate rule nga aron pabutaron na bisan og naapay mga wagtang diha kay pananglitan si Senador Bato nagtago-tago aron dili siya ma-servan, dili siya madakpan kay doon naman siya warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. So tago siya. Katong iyang pagtunga para lang to pagpadaog ni Alan Peter Cayetano kay kinahanglang 13 gyud, labing menos 13 or 50% plus 1. Ang 50% sa 24 ka senador, 12 plus 1. Katong pagtunga ni Senador Bato, importante kayo to. Kapandaghan sang niingon nga gipahamak man Senador Bato ni Alan Peter Cayetano. Gipatunga man lang gyud diha. Aron lang madakpan. Hinoon wa madakpi. O karon nagtago-tago o gipangita sa mga mananakop. So 12. Unya 11 ring di aspikas kay unta siyam na lang sila apan katong duhangan ni abstain. Sila si Senador JV Ejercito o Mig Zubiri imbes murag independent lang unta sila. Wa sila ginapigan karon dian naman sila nitapon naman gid sila o dian na gid sila sa minoria grupo ni Tito Soto. So 11 sila, siyam plus 2 11. Niya 12 ang pikas. Sa atong nakita kagabi pag walk out sa 11 bisag lupig sila sa ginaghanon sa 12 pero ang 12 nga nahibilin way mahimo. Way mahimo kay wa na may quorum, 13 masad ang quorum. Ang masag ilang tawgon si Senador Bato nga ari diri aron dunay quorum. Nagatang masang NBI, nagatang masad ang CIDG. Nya signiton man siya kay na may warrant of arrest, signiton siya, isakay siya sa eroplano, dadon siya sa The Hague, the Netherlands. So mag-uba na sila si Tatay Digong dito sa prisuhan sa ICC. So dili na mahitabo. Ang gusto unta sa grupo ni Alan Peter Cayetano, ang majority, nga usbo nila ang Senate rules. Usbo nila og ilang butaran nga mahimong maka-appeal bisag 2 hours layo. Ilabi pa nga nag-ung-ung roning mga
dunay kaso nga posibleng ikiha na sa ombudsman o posibleng mapriso dayon kay dagko ning ilang mga kaso naglambigit ni kantidad nga labaw sa 50 milyones ato pa plunder og non-bailable. Bisan og daghan pa silang kwarta dili sila makabutang og piyansa mapriso gyud. Unya kon papilon og butar ang napriso, pabor gyapon sila. Apan kun dili paabuton o dili paapilon sa pagbutar. Kung dunay mga deliberation ng Senado dili na makaapil tong wa diha physically, mao na nay problema. Kinsa man ning mga senador nga dunay problema? Senador Bato nagtago-tago dunay ICC warrant. Sakop na sa grupo ni Larong Alan Peter Cayetano. Giperceive nga mulaban ni VP Sara. Senador Jinggoy Estrada, matud pa sa ombudsman, nining mosunod nga pipila ka adlaw, priso na. Napaylain nga nagatubang og kaso. Unya, doon na say mga ebidensya, doon na mga testimony. Pananglitan testimony ni kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nga niingon nga gihatdan nilang kwarta. Si Senador Joel Villanueva kay unta nangayo nig 1 billion worth of projects. Unya, wa sila nakita ang 1 billion, nakakita lang silag 600 million. So, 25% of 600 million or 1/4, 150 million kunoy ilang hatod ngadto ni Senador Joel Villanueva. Of course, kipanghimakak na ni Senador Villanueva, apan, ug doon na kaso, mag-ihay na lang silang presentar og mga ebidensya. But because of the enormity, because of the amount nga dako, sobra sa 50 million, non-bailable ang iyang kaso. So, mapriso gid siya. Kung mapriso siya, unsaon man niya pag-appeal sa deliberation, kung dili mausab ang Senate rule. Mo na reklamo sa nag-walk out nga mga sakop sa minoriya. Nganong dalion magmaayo nga amo pamanig nangutana pamanig para kang kinsa man ang inyong laka nga usbon lagkalit. Ning dugay na kaing house rule nga dili gyud maka-appeal ang wa dinhi. Katong absent dili maka-appeal. Katong gihilantan dili maka-appeal kay tuar man sila ha. Unya naaman sa Senado ang sesyon. Nakaron gusto nilang paapilon bisag wa diha. Bisag tuwa ba pananglitan nagtago-tago o baka mapriso. So, tulo na, no? 13 unta sila ni adtong pag-install kang Senador Alan Peter Cayetano as Senate President, unya nausab na sila na bagong mayoriya, 13. Kuhaan ni Bato, 12. Kuhaan ni Jinggoy kung maprisos Jinggoy, 11. Kuhaan ni Joel Villanueva kung maprisos Joel Villanueva. Napo na lang. So sila ray mayoriya nga napo, unya ang minoriya 11. Dili na po na mahitabo. Apan, mailisan ba sa 11 ang Senate President? Dili. Kaya kinahanglan lagi 13 aron pag-reorganize. So, unsa may mahitabo? Kung panalitan doon na sila deliberasyon, magsesyon sila. Magsesyon sila o niya dili makauyon ang 11. Muwalk out ang 11, wanay korom. Kung ang 11 sad, gustong matuman ang ilang naa sila'y gustong matuman, o niya magsalig sila nga, napo naman lang, or tingali, naapagilain kasi Senador Marcoleta, Rodante Marcoleta, doon naman sa kaso. Kining iyang admission nga nidawat siya og 75 milyones nga donasyon alang sa iyang kampanya kaniadto apan wa niya ibutang sa iyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So, posibleng kasuhan sa ni si Marcoleta. Unya ang napo, museum na lang. Kung si Robin Padilla na ginuton pag yun ng obstruction of justice, kay nitabang siyang paikyas ni Senador Bato gikan sa Senado, wow na lang. Pero bisan laging mawaw, masiyam, napo, 11, 12, bisag 15, 12, bisag 15, 11, bisag 15 labaw.
mahugog inutil ang Senado. Kay dili makakuhag quorum ang PICAS kung mo walk out ning PICAS grupo. Mauna nga ang mga political analyst nagkanayon. First time in history. Una pa ning higayon nga ingon ini ka lawgaw ang Senado. Ingon ini ka ubos nga imbis taas man unta kayo ang atong pagtan-aw nining mao nga chamber sa Balawranan. Nganong nahitabo ni? Tungod lagi kay giwagtang nila ang ilang independence. Giwagtang sa individual nga mga senador ang ilang independence of mind, mas gipalabi nila ang paglaban sa unsay interes sa partidong ilang gilabanan. Doon na patay ni Hibilin nga pipila kagutlo ang mga gala 5 minuto sa atong tulumanon. Newsline! Newsline! Akong hisgutan og unsa ning kaso ni Kuan. Daghaman ng utana kung unsa ning kaso ni Senador Rodante Marcoleta nga diha sa Senado. Giila nga usa ka murag nagpa-perceive siya nga maayong laki sa siyang abogado. Apani ay artikulo o sa ni ka vlog nga gisuwat ni Lordic Reyes. Ingon din ni the ombudsman checkmate sa chess ba. Nga sa ato pag gipildi o galit si Senator Rodante Marcoleta. Senator Marcoleta claims political persecution. Murag gigukod kuno siya tungod sa politika. But the evidence came from his statement of contribution and expenditures o sa iyang statement of assets, liabilities, and net worth. Mga deklarasyon ni nga compulsory sa tanan nga mga manglansar, makadaog og mapildi. Statement of contribution and expenditure. Na diha imong ibutang pilay imong nadawat nga mga donasyon o kontribusyon para sa eleksyon. Kung kining salen, statement of assets, liabilities, and net worth, isulti sa nimong pilay imong kabtangan, pilay imong kwarta, pilay imong utang, o pilay sobra nga mao na imong net worth. Unya kay gitubag si Senador Marcoleta ni Auntie Claire. Kining bitaw nga tigpamaba sa Malacanang, nasa Presidential Communications Office with the rank of Secretary, Assistant Secretary, kini si Claire Castro, mataray man ni. Agig reaksyon sa giingon ni Senador Rodante Marcoleta nga political persecution ning pagkiha niya, mingon si Claire Castro, unsaon pagka-political persecution nga ang ebidensya dili man gikan namo. Gikan naman sad mismo nimo. Nideklarar ka sa imong susi nga nakadawat kag 75 million. Apan dito sa laing dokumento sa imong salin, wa man nimo ibutang. So kanang duha lang daan nga nagkasumpaki o niya puros imong gi-execute under oath. Gipanumpaan nimo nga tinuod ni to the best of my knowledge. Mao ni ang tinuod. Mao ni ang tinuod nga susi, mao ni ang tinuod nako nga mga nadawat nga contribution, 75 million. Niya siyang salin, wa man na ma-reflected. Kadto pinanumpaan gyapon to nga dokumento, so nagkasumpaki. Ngano man sad nasipyat si Senador Marcoleta ni simple raman unta kayo ni. Apan kana, mao na'y mahimong basis nga kasuhan siya. Ug tungod niya na appeal siya sa grupo karon ni Alan Peter Cayetano, nga nasayod ta nga biased in favor sa mga Duterte. Nga posibleng biased siya, inig husay na sa kaso nga impeachment batok ni VP Sara. Apan lagmit matibhang na siya kon madali baka ang pagpasakag kaso batok ni Senador Rodante Marcoleta.
Kiniuguban pa mo atong atangan na panapupos naman ang panahon nga gigahin alang sa atong tulumanon. Magpasalamat na lang ko sa inyong pag-uban ako sud sa milabay nga usa ka oras nining atong Wednesday episode, Wednesday edition sa Tulumanon Newsline sangan sa Lacto Pafi ug sa Asil Laboratories. Ingon man sa akong technical partner nga smiling kayo kay nagtuo siya nga mudaog na sa drone ang San Antonio Spurs batok sa Oklahoma City Thunder Kinon Sinisa Garbo sa Barangay City, Tuburan, Cebu. Ako si Jun Carillo. Salamat, maayong buntag, happy holiday kaninyong tanan. Newsline! Newsline! Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino